May negosyo ka ba dito sa Manila? Tanong sa kanya ni Jethro. Balak pa lang. Gusto ko muna kasing magkaroon ng mga kakilala at mga kaibigan. Sagot niya. Ano bang negosyo ang balak mo? Tanong sa kanya ni Axel. Ang balak ko ay magtayo ng sariling klinika. May kaalaman kasi ako sa panggagamot sa pamamagitan ng usok. Totoo niyang sabi. Yun kasi ang talagang plano niya kaya lumuwas siya ng Manila. Parang may alam akong nanggagamot din ng mga may sakit sa pamamagitan ng usok. Hindi ko lang matandaan kung saan ko nakita ang kanyang litrato. Sagot ni Jethro. Sa parteng Mindanao, doon lang may nanggagamot sa pamamagitan ng usok. Sagot ni Araminta. Hindi na lamang niya sinabi sa mga ito na siya ang anak ng manggagamot na gumagamit ng usok. Ikaw ba iyon? Tanong sa kanya ni Lance. Hindi, kailan niya. Kailan ko lang napag-aralan ang panggagamot sa pamamagitan ng usok. Marami kaming mga kakilala at mga kaibigan. Pwede namin sabihin sa kanila na mayroon ng manggagamot dito sa Maynila sa pamamagitan ng usok. Sabi sa kanya ni Kevin. Baka sa isang buwan pa ako magsimula. Gusto ko munang maraming makilala at maging mga kaibigan para madali na ang lahat kapag nagsimula na akong manggamot. Hindi mo na yun po problemahin. Kami na ang bahalang magpakilala sa iyo sa mga kakilala namin at mga kaibigan. Ani Kevin sa kanya. Dala marahil ng kasiyahan niya sa mga bagong kakilala. Ay hindi niya gaanong napansin ang mga tinging iniukol ng mga ito sa kanya. Wala siyang kamalay-malay na mayroong iniisip ang mga ito para siya makuha. Marami pa silang napagkwentuhan na kung ano-ano na lamang. Napansin lang niya na ilan na lamang silang naroon sa lab ng restaurant. Malalim na pala ang gabi. Sabi niya nang tinanang suot na rilong pambisig, maiiwan ko na kayo. Aba hindi naman kami papayag na umuwi kang mag-isa. Sabi agad ni Axel, kung wala ka pang sasakyan, pwede ka naming atid sa tinitirahan mo. Sabi naman ni Kevin, hindi ba ako makakaabala sa inyo? Tanong niya, hindi naman sila tatakot sa mga ito. Kahit mga lalaki ito. Madaling-madali sa kanya kung gagawan siya ng kalokohan ng mga ito. Hindi, chorus ng 5. Yun nga ang nangyari. Sabay-sabay silang lumabas ng restaurant. Ang kotse ni Kevin ang kanilang sinakyan. Sila ni Kevin ang nasa unahan at sa likod ang upuan ng 4 na lalaking kasama nila. Masayang pakiramdam ni Araminta ng mga sandaling iyon habang hatid siya ng mga bagong kaibigan at kakilala. Kapag nagkataon ay magagamit niya ang mga lalaki upang higit siyang makilala sa panggagamot. Baka makapagdala sa kanya ang mga ito ng mga mayayamang may sakit. Ngayon pa lang ay nararamdaman na niyang malapit na niyang marating ang kanyang mga pangarap. Walang kamalay-malay si Araminta na may binabalak na masama sa kanya ang magkakaibigan. Matapos siyang ihatid ng mga ito sa kanyang apartment, ay nagtuloy ang mga ito sa condominium ni Jarek sa New Manila. Doon pinag-usapan ng mga ito kung paano siya madadala sa rest house ni Kevin sa Batangas. Tol, kailan natin pagsasaluhan ang alindog ni Araminta? Tanong ni Lance kay Kevin matapos nitong ibabang isang bote ng stateside na alak. Ito ang pinakamatakaw sa kanilang magkakaibigan pagdating sa babae. Huwag kang masyadong atat. Matitikman mo rin siya, sagot ni Kevin. Maluwang na mulawang ang pagkakangiti nito. Padadamihin muna natin siya bago natin pagsawa ng kanyang katawan. Kailan pa yun? Kung padadamihin pa natin siya. Mainis sa boses na tanong ni Lance. Ikaw talaga, masyadong matakaw sa babae. Sagot ni Jarek na may dalang plato ng pulutan. Pare-pareho lang tayo. Palagay ko ay isa lang ang laman ng ating isip habang kausap natin kanina si Araminta. Hirit nito. Ganon silang magkakaibigan kapag may nakurso na dahang babae. Hindi sila titigil hanggat hindi nila natitikman ito. Walang magsasabing dating probinsyana si Araminta sa itsura niya ay one for all. Parang ang saya nila sa mga ganoong klaseng lugar. Ang totoo, na ngayon lang sila napapasok sa pambosang hotel na iyon sa Makati. Hindi sila masaya. Iniwasan nila palinga-linga para hindi siya maging pansin. Na hindi nila nakuha. Ang mga matalamang niya naglilikot sa palibot ng pumasok siya sa isang restaurant. Ang kagwapuhan nila alam niya klasang restaurant na yun. Dahil puro magaganda at mamahalin ng mga damit na babae ang mga taong pumasok doon. Minsan hindi sila sabi ng babaeng sumalubong. Mayroon silang binabayaran. Iginiya siya nito sa isang pandalas ng babaeng kanilang magugustuhan. Ipinaghila pa siya nito ng isang pagsawan. Bago kinambatan ng sa dati ba na dating dadalhin siya? Nakangiting sabi niya. Maya-maya ay tanong ni Axel kay Kevin. Iniwan na siya ang sinasabi ng lumapit sa kanila. Ay sa rest house ni Kevin sa Batangas. Magalang na tanong ni Kevin. Habang inawag sa kanya si hawak na minubok.
Para sabihin Kapilang darating muna. tayo. Hinihintay ko pa Ang kasi yung sinasabi kasama. nitong Obet Sagot ay nila sa caretaker nito sa rest Ayaw house niyang sa magpahalata Batangas. na hindi niya alam Ito kung rin ano ang mga inuupahan pagkain nila para na patayin nakalagay kayo sa ng menu dinadalang na babae inabot na sa kanya. magaling Sandali itong lang pagtrabaho. po. Kahit Paalam minsan sa ay kanya walang ng naghinala sa kanila Palihim niyang na sila hinamon ang ng tingin ng nagpapapatay kabuuan sa ng mga babae restaurant na nang iwan siya ng waiter. Para Para din gusto ba niyang ng dati madula sa kung sino nakikitang ang mauna karangyaan sa atin kay sa bago Armin? niyang paligid. Tanong naman ni Sa kanilang lugar ay ang walang ganito sinasabi nitong kaganda dati at kaya karangyang ay ang ginagawa nilang toskoy Walang kung sino ang kamalay-malay mauna si sa kanila Araminta sa babae na kanina kasi kanilang tinitingnan nakuha. ng isang grupo Wala ng ang munang nakalalaking toskoy. pawang anak. Siya ang Ang ireregalo mayayaman natin ang sa birthday ni pumasok siya ng Jeric sa linggo. restaurant. Pagkatapos Nakita niyo ba yung babaeng ng bagong unang pasok? round ay Tanong ni Kevin sa kung gusto kanyang pa mga niyang kapatid. umulit ay okay lang. Anak ng isang Lahat tayo ay congressman ng pwedeng Isabela, umulit si ng Kevin gusto niya. Villaramas. Sagot ni Ang Kevin. ganda tol. Kaya ang kanilang ginagawa sa Anak bawat ito ng babae isang kanilang hasyendero dinadala sa sa kanilang restaurant. Pinakamayaman sa Ayos, Cebu ang pamilya. malakas na sabi nila. Hindi Uubusin ko ang halatang sabaw ng pronto. kanyang katawan. Sabat naman ni Jerry. May plano Anak ka na naman ba ito kung ng paano isang natin siya business madala type sa ng inyong mga rest house? Sanay na sanay ito sa pagtingin at Kukumbidahin pagkilala sa natin mga siya sa magagandang birthday ni babae. Jeric. Walang Lalagyan problema. natin ng pampatulog. Kahit prom this year. Ang Hindi kanyang naman ang iinom. pagiging probinsyano Pagkatapos niya ang ng kailangan plano, natin. saka natin Ang siya mahuhuli dadalhin niyang sa katawan. aming rest. Sagot ni Kevin. Sagot ni Kevin matapos Masabaw itong mga tunggay ng baso. sambot ni Lance. Anak Sumama ni kaya Don siya Mayan. kung kukumbidahin Nasa natin? airline business. May pag-aalin lang ang tanong ni Lance. Tiyak tol, sasabihin lang natin sa kanya na marami tayong pakikilala sa kanyang mga kaibigan. Tiyak na sasama iyon dahil gusto niyang magkaroon ng maraming kaibigan at kakilala. Ani Kevin. Galing mo talaga tol, basta sa kademonyohan. Ngising demonyong sabi ni Lance. Tawanan silang lahat sa sinabi nito. Okay, pagkatapos itong round na to, kanya-kanya na tayong uwi, sabi ni Kevin. Sinong kukumida sa atin kay Araminta? Tanong ni Jerry. Ako na ang bahala doon. Basta si linggo ng gabi, kasama ko na siya. Sagot ni Kevin. Sana linggo na bukas. Sabi ni Jerry na kinatawa ng lahat. Masyado kang atat. Sabi ni Kevin na ginulupa ang buko ng kaibigan na para bang isa itong bata. Matapos nga nilang ubusin ang isang boteng stateside, ay nagkanya-kanya na silang uwi. May mga dala naman silang sariling sasakyan. Doon lamang nila inilalagay sa condominium ni Jerry kapag mayroon silang lakad. Masaya silang naghiwa-hiwalay na magkakabarkada ng gabing iyon. Wala ni munti sa kanilang mga isip na magkakaroon ng malaking pagbabago sa dati nilang ginagawa. Wala silang kaalam-alam na may taglay na mabagsik na kapangyarihan ang babaeng kanilang nakukur sa nadahang gawa ng masama. Tanghali na ng magising si Araminta ng sumunod na araw. Madaling araw na kasi siyang hinatid sa kanyang apartment ng mga bago niyang kakilala. Hindi naman siya nagsisisi kahit napuyat siya kagabi. Mayroon na siyang mga bagong kaibigan na puro anak ng mayayaman. Ang sabi nga ng mga ito sa kanya ay ipakikilala pa siya sa iba pang mga kakilala at mga kaibigan. Bumaba siya ng kama at nagtuloy sa banyong naroon sa kanyang silid. Naligo na agad siya. Medyo mabigat kasi ang kanyang pakiramdam dahil sa pagkakapuyat niya kagabi. Hindi naman siya nagtagal sa paliligo. Nagbihis na agad siya ng isang hanging blouse na litaw ang maputi niyang tiyan at pusod. Isang shorts na manipis at hapit sa kanyang balakang at hit ang kanyang isinuot na pang-ibaba. Wala kasi siyang balak na lumabas ng bahay sa araw na iyon. Gusto niyang magbawi ng tulog. Lumabas na siya ng kwarto at nagsalang ng tubig. Wala pa siyang ganang mag-almusal, kaya kapilang muna ang kanyang iinumin. Kahit mayroon siyang pinamiling pagkain kahapon. Habang hinihintay niyang kumulo ang tubig ay nakarinig siya nang humintong sa sakyan. Hindi lang niya alam kung sa harap ng kanyang apartment o sa katabing pinto. Wala naman siyang inaasahang magiging bisita. Kagabi nga lamang siya nagkaroon ng kakilala. Hindi pa rin niya kilala ang mga nakatira sa katabing pinto ng kanyang apartment. Ang balak nga sana niya ay makipagkilala sa mga katabing pinto. Naisip niyang malaking bagay kung kilala niya ang kanyang mga kapitbahay. Malapit nang kumulo ang pinaiinit niyang tubig nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagbusina. Hindi niya yung pinansin sa pag-aakalang baka sa katabi niyang apartment nga'y kailangan. Pero nagsunod-sunod ang pagbusina kaya naisip niyang tingnan sa kanya kung may kailangan ng sakay ng humintong sa sakyan. Ganoon na lamang kanyang gulat nang makita si Kevin na nasa tabi ng kotse nito. Hindi niya maiwasang hindi humanga sa lalaki. Gwapong-gwapo ito sa suot na t-shirt na may kwelyo na kulay dark green. Nakapantalon itong maong na hapit sa mga hit at balakang. Rubber shoes na kulay puti ang suot nito. So matutal ay raggedly handsome dating nito. Tingin niya ay parang napakabango pa nito. Liban doon ay wala na siyang nararamdaman dito. Titingnan mo na lamang ba ako? Maluwang ang pagkakangiting tanong nito sa kanya. Halika, pasok ka. Sabi niyang parang gustong mapahiya sa sarili. Hindi kasi agad kita nakilala. Parang higit kang gwapo ngayon kaysa kagabi. Aniya pa para madisimula ang pagkapahiya.
Huling-huli kasi siya ng lalaki na titig dito. Grabe ka namang makapuri, sabi nito nang makapasok sa loob. Maupo ka muna, magtitimpla ako ng kape. Ngayon lang kasi ako nagising kaya ngayon lang ako magkakape. Ani at saka iniwan na ito. Hindi naman siya nagtagal sa pagtitimpla ng kape. 2 tasang umuusok sa init ang kanyang dala nang balikan niya si Kevin sa salas. Magkape ka muna. Ani yang inabot dito ang 1 tas. Thank you, ani Kevin. Ang sexy talaga ng babaeng ito. Mukhang masabaw na masabaw. Bulong nito ha.